Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Tay, ano na naman ba tong pinaggagawa nyo? Hindi na po ba talaga kayo titigil sa pagsusugal? Ay naku anak, ayan ka na naman sa pagbubunganga mo eh. Sino naman po bang hindi magbubunga nga dyan sa pinaggagawa nyo, Tay? Halos araw-araw na lang po kayo nagsusugal. Halos wala na nga po tayong makain eh. Kaya nga ako nagsusugal para may makain tayo. Anong para may makain? Lagi naman po kayong natatalo. Pumapaldo rin naman ako paminsan-minsan, anak. Ang laki pa nga ng perang napapanalunan ko minsan eh. Malaki nga po, pero kung iipunin lahat ng tinaya nyo, mas malaki pa rin ang perang natalo nyo kaysa sa napanalunan. Itay naman, mag-isip naman po kayo. Tama na nga yan. Tumahimik ka na muna riyan at medyo sumasakit ang ulo ko ngayon. Paano hindi sasakit? 2,000 na naman po ang naipatalo nyo. Oo nga, kaya wag ka na munang magbunga nga riyan, anak. Daig mo pa nanay mo eh. Oo nga po. Kaya nga po kayo iniwan ni inay dahil sa kagaganyan nyo, itay eh. Ano sabi mo? Beatrice, iha, wag mo kong simulan sa bagay na yan ha. Ayokong mag-init ang ulo ko. Pinagsasabihan ko lang naman po kayo eh. Kaya nga, sa halip na pagsabihan mo ko, mabuti pa, asikasuhin mo na ang dapat mong asikasuhin para makapag-entrance exam ka na sa criminology. Po? Itay naman, alam niyo naman pong kursong teacher ang gusto kong kunin sa college eh. Hindi ako pumapayag dyan. Wala kang mapapalaryan. Mas maganda yung magpulis ka o magsundalo. Bagay naman yun sa'yo eh. Ayoko nga po noon, Tay. Huwag ka na nga makulit dyan, Beatrice. Sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka kukuha ng kursong pangguro. Criminology ang gusto kong kunin mo. Hindi naman po kayo magdedesisyon tungkol sa bagay na yan eh. Ako naman po ang mag-aaral. At ako magpapaaral sa'yo. Kaya huwag mo kong susuwayin. Diyan ka na nga muna, tiidlip lang ako saglit. Wala akong tulog kagabi. Hindi ko maiwasang mapailing at mapabuntong hininga dahil sa pagdedesisyon ni Itay sa buhay ko. Pati na rin sa pinaggagawa niya sa buhay. Akala mo naman siya ang magtitiis ng pag-aaral ng kursong ayaw mo, ako naman. Tsaka yung pagsusugal niya, akala niya rin siya lang ang apektado, damay-damay naman kaming mga anak niya. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Beatrice. Si tatay naman po, Benito ang tawag ng karamihan sa kanya, pero ang totoo niyang pangalan ay Benedicto. Magtutuba po ang tatay ko. May konting lupa kami na maraming puno ng nyog, kaya yun ang pangunahin naming pinagkukuhanan ng hanap buhay. OFW naman ang nanay ko pero hindi nagtagal, nakahanap na rin po siya ng bagong pamilya doon sa Saudi. Ipinagpalit nga po kami ni nanay sa bago niyang pamilya. Pero kahit papaano ay patuloy naman siyang nagsusustento sa amin. Hindi nga lang sapat para sa mga pangangailangan namin. May isang kapatid nga po pala ako na babae. Siya si Belle. 14 years old pa lang siya at high school pa. Ako naman magpa-first year college na. Sa susunod na pasukan ng mga panahong nangyari sa buhay ko itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ate, ano pong nangyari kay Itay? Nagsasalubong na naman po kasi ang kilay niya. Hay nako Bel, alam mo na, talo na naman siya sa sugal. Po, magkano naman po ang naitalo ni Itay ate? 2,000. 2,000? Ang laking pera na po nun ate ah. Sinabi mo pa, marami na sana tayong mabibili nun. Oo nga po eh. Siya nga po pala ate, magsisimula na po ang enrollment sa eskwelahan namin. Kailan mo po ako sasamahang mag-enroll? Naku, oo nga pala. Bukas tayo pupunta, Bel. Magte-take din ako ng entrance exam bukas. Sasama ka sa akin para diretso na kagad tayo sa eskwelahan mo pagkatapos kong mag-exam. Sige po. Saan ka nga pala mag-e-exam ate? Di ba nagdadalawang isip ka pa kung susundin mo ba ang gusto ni Itay para sa'yo? Shh! Ano ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ka pa ni Itay dyan eh. Ay, pasensya na po. Alam ng kapatid ko ang lahat ng mga gusto at hindi ko gustong gawin sa buhay. Wala naman kasing ibang mapagsasabihan kundi siya lang eh. Wala rin akong mga kaibigan. Hindi kasi ako talaga pala kaibigan. Si Belle lang talaga ang nag-iisa kong kakampi sa buhay, lalo na kung ang pagiging sugarol ni tatay ang pag-uusapan.
Kinaumagahan, maaga na nga akong gumising tsaka ginising ko na rin si Bel para hindi ako malate sa entrance exam sa College of Teacher Education na gusto kong pasukan. Pero syempre, magtitake pa rin ako ng criminology kasi hindi pa rin talaga buo ang desisyon ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang suwayin si Itay o hindi. Baka kasi magalit siya ng sobra sa akin. Kumilos na nga lang kami ng kapatid ko habang pinaghahanda ko pa rin ng agahan si Itay. Uy, saan kayo pupunta mga anak? Bakit bis na bis yata kayo ngayon? Magtitake na po ako ng entrance exam ngayon, Itay. Talaga? Naku, maganda yan ah. Mabuti naman at naisipan mo na mag-exam. Ay, galingan mo anak ha. Dapat pumasa ka riyan. Opo, Itay. Ay, itong kapatid mo, bakit nakabihis din? Sasama ba si Bel sa'yo, Beatrice? Opo, Itay. Sasamahan din po kasi ako ni ate mamaya sa eskwelahan namin eh. Talaga? Mag-enroll ka na rin anak? Opo. Mabuti kung ganun. Gusto niyo ba samahan ko na kayo? Wala akong ibang lakad ngayong araw. Wag na po, Itay. Kaya na po namin. Matatagalan din po kasi kami ron dahil sigurado akong mahaba ang pila. Ay, oo nga naman. Ay, mag-iingat kayong dalawa mga anak ha? Opo, Itay. Umalis na nga kami ni Bel pagkatapos naming kumain. Diretso agad kami sa eskwelahan kung saan ako mag-i-exam ng pang-teacher education. Mga kalahating oras din kami ni Bel doon. Pinaghintay ko nga lang siya sa labas ng classroom kung saan ako nag-exam. Pagkatapos namin doon, pumunta naman kami sa ibang eskwelahan kung saan nandun ang kursong gusto ni Itay para sa akin. Mabilis lang din ako ron kasi hindi ko naman masyadong ginagalingan. Tsaka kami nagpunta sa eskwelahan ni Bel para ipa-enroll na siya. Habang nakapila kami ng kapatid ko, narinig kong may nag-uusap mula sa likuran namin. Pinag-uusapan nila na may bangkay raw na natagpuan sa nyugan namin. Binanggit kasi nila ang pangalan ni Itay kaya napalingon ako. Pamilyar lang sa akin ang mukha nila pero hindi ko talaga sila kilala. Ate, narinig mo po ba yung pinag-uusapan ng mga ginang sa likuran natin? Oo, Bel. Hinaan mo lang ang boses mo. Nyugan po ba talaga natin yung tinutukoy nila? Bakit naman po magkakaroon ng bangkay ron? Hindi ko nga rin alam eh. Ngayong araw lang daw natagpuan. Naku naman. Totoo po kaya yun? Ewan ko kapatid. Puntahan na natin mamaya pagkatapos natin dito. Talaga po? Natatakot po ako ate. Shh, huwag kang matakot. Kung totoo yun, edi maraming tao ang chichismis doon. Alamin lang natin kung totoo ba. Sige po, sabihin din natin kaagad kay Itay. Medyo natagalan kami ron sa haba ng pila, kaya inabutan kami ng tanghali. Buti na lang talaga at natapos din namin kaya kumain na nga muna kami ni Bel sa labas ng eskwelahan nila. Naghanap kami ng karinderya. Pagkatapos noon, hindi na kami nagtagal pa at pinuntahan na kagad namin ang nyugan. Medyo kinakabahan ako dahil yun ang unang beses kong makarinig ng ganong kasamang chismis. Pero pagdating namin doon, wala namang tao. Tahimik na ang paligid kaya nagtataka ako. Nilibot ko rin ang buong area para maghanap ng kung anumang posibleng senyales ng kinaroroonan ng bangkay kung sakaling nakuha na yun ng mga tao. Ate, tingnan mo! May dugo po! Naku, may dugo nga, Bel. Baka dito po nakahiga ang bangkay? Parang gano'n na nga. Sino kaya ang kawawang tao na yun? Tsaka ano kaya ang nangyari sa kanya? Ate, uwi na po tayo. Natatakot na po ako eh. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Hawakan mo lang ang kamay ko. Sige po. Kunot na kunot ang noo ko habang hawak-hawak ko ang kamay ni Bel. Tinitigan kong mabuti ang namumulang damo roon. Dugo talaga, walang duda. Ang pinagtataka ko lang kung bakit may bangkay ron sa nyugan namin. Ni minsan kasi hindi ko pa nabalita ang may napatay na sa lugar namin. Tahimik kasi ang aming probinsya eh. Walang adik, walang basagulero at walang mamamatay tao. Kaya sobrang nagtataka ako kung ano ang ikinamatay ng taong yon at kung bakit doon siya namatay o pinatay sa nyugan namin. Pag-uwi namin ni Bel sa bahay, agad kong ginising si Itay para ibalita ang tungkol doon. Naabutan ko kasing tulog pa siya. Bakit ba anak? Ang himbing na sana ng tulog ko eh. Tay, talagang magigising po kayo ng husto sa ibabalita ko sa inyo ngayon. Bakit? Ano ba yun? May bangkay daw pong natagpuan sa nyugan natin, Itay. Pinuntahan namin yun kanina ni Bel pero hindi na po namin naabutan. Ha? Yun pala. Oo,
Nabalitaan ko rin yun. Pumunta nga rin ako kanina kasi ginugulo ko ng mga kapitbahay natin. Ang iingay nila. Talaga po? Ano raw po ang nangyari? Ay, hindi ko rin talaga alam eh. Basta ang narinig ko lang, para daw inatake ng aswang ang taong yun. Mukha rin talaga siyang nilapa ng aswang eh. Po? Aswang po, Itay? Oo, anak. Pero paano po nangyari yun, Itay? Wala naman pong aswang dito sa probinsya natin ah. Ate, ang sabi po ng teacher namin dati sa malayong lugar daw po nang bibiktima ang mga aswang, hindi raw po sa lugar nila mismo. Tama ang kapatid mo, Beatrice. Siguro taga-ibang baryo o probinsya ang aswang na yon at dito niya naisipang maghasik ng lagim sa lugar natin. Nagkataon pa talagang dito sa ating nyugan nangyari. Naku naman, ngayon lang po ako nakarinig ng ganitong kwento sa lugar natin ah. Oo nga anak, wala namang kasing aswang sa atin. Mangkukulam, oo, marami. Yun nga po eh. Siya nga po pala, nananghalian na po ba kayo, Itay? Oo, kumain na ako pag uwi ko galing sa nyugan. Kayo ba? Tapos na rin po. Mabuti kung ganon. May babalik pala tayo mamaya sa nyugan para makapagtinda ka na uli ng buko juice, ha? Po, seryoso po ba kayo? Katatapos lang na may nangyaring hindi maganda sa nyugan natin, Itay. Abay, wala tayong magagawa kundi ituloy ang hanap buhay natin. Hindi ba kailangan mo mag-ipon ng pera para sa pag-aaral mo? Opo, pero... Ay, wala nang pero-pero. Huwag mo lang masyadong isipin ang bangkay na yun. Kahit medyo natatakot ako at kinakabahan, hindi ko na lang muna masyadong inisip pa yon. Hindi masyadong mainit noon ang araw na yon kaya bumalik na nga kami kagad sa nyugan at nagdala ng malaking jar. Doon na kasi namin bibiyakin ang ibang nyug para konti na lang ang dadalhin namin na hindi pa nabibiyak. May mga puno ng nyug kami ron na para sa maliit na negosyo naming buko juice. Samantalang may mga puno naman para lang sa tuba ni Itay. Pagdating namin doon, napansin kong kapit na kapit si Bel sa akin. Halatang natatakot pa rin ang batang yun. Panaylingon nga siya sa paligid niya na para bang may hinahanap siya. Si Itay naman parang wala lang nangyari. Kalmado siyang umakyat sa puno ng nyug. Bel, ayos ka lang ba? Ate, natatakot po talaga ako eh. Baka kasi mamaya may biglang lumabas dyan sa tabi-tabi tapos sugurin tayo. Naku naman, ikaw na bata ka talaga. Tamang overthink lang ano? Ang liwanag sa paligid oh. Kasi naman ate. Shh! Kung iniisip mong may aswang na susugod sa atin dito ngayon, walang aswang. Kita mo namang may sikat ng araw, Bel. Basta wag mo akong iiwanan dito ate ah. Malamang, bakit naman kita iiwanan dito? Beatrice! Bel! Lumayo muna kayo dyan at ihuhulog ko na itong mga buko! Opo, Itay! Sunod-sunod na nagsibagsakan ng mga buko. Maya-maya pa, nagsimula na nga kaming kumilos ng kapatid ko. Tinrabaho namin ang dapat trabahuhin at tumulong na rin si Itay pagkababa niya. 4 na puno ng nyug din ang inakyat ni Itay. Pagkatapos namin doon, umuwi na nga kami kagad. Tinimplahan ko na yung buko juice sa bahay at handa na para ibenta. Tinutulungan pa rin ako ng kapatid ko, samantalang si Itay naman ay bumalik na muna roon sa nyugan. May gagawin pa raw kasi siya. Hindi na rin ako nagtanong pa kung ano yon kasi abala na rin ako sa ginagawa ko. Habang nagbebenta na nga ako, marami kagad ang bumili. Malakas kasi talaga ang buko juice tuwing tag-init. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Iha, pabili nga ako niyang binibenta mo. Sige po, ilan po sa inyo? Magkano ba yan? 10 piso po ang isang disposable glass. O sige, isa lang sa akin. Sige po. Ikaw ba ang anak ni Benito? Po? Sabi ko, ikaw ba ang anak ni Benito? Opo, bakit po? May kailangan po ba kayo sa tatay ko? Nasaan ba siya? Bumalik po sa nyugan eh. May kailangan po ba kayo sa kanya? Wala, Iha. Sabihin mo na lang na hinahanap ko siya. Sige po, pero ano po palang pangalan nyo para masabi ko po kay Itay? Eddie, sabihin mo, hinahanap ko siya. Sige po, Mang Eddie. Sasabihin ko po sa kanya mamaya pagbalik niya. Pero kung gusto niyo po, pwede niyo naman po siyang hintayin dito. Nandito na rin naman po yun maya-maya lang. Wag na, Iha. May mahalaga rin akong lalakarin ngayon eh. Sige po. Heto na po ang buko niyo. Maraming salamat.
Umalis na rin ang may katandaang lalaki. Mga ilang oras din ang nakalipas nang bumalik si Itay. Ewan ko kung bakit natagalan siya ron. Siguro ay nilinisan niya muna ang pwesto kung saan kami nagbibiyak kanina. Ayaw kasi ni Itay ng may mga kalat sa paligid eh. Naubos na rin ang paninda ko kaya pumasok na kami sa bahay. Sa labas kasi ako nagtitinda ng buko para mas kita ang pwesto. Pagkaupo ni Itay, kinausap ko kagad siya tungkol doon sa matanda kanina. Tay, may lalaki pong naghahanap sa inyo kanina. Medyo matanda na po siya eh. Talaga? Eh, sino naman daw? Mang Eddie raw po. Eddie? Opo, sabi ko nga kung makakapaghintay ba siyang bumalik eh. Pero umalis na po siya kasi mukhang may lakad pa yata. Ganun ba? Opo. Ay, nga pala, anak. Magkano naman ang kinita mo ngayong araw? Sakto lang po, kagaya pa rin ng dati. Ibibigay ko po sa inyo mamaya ang kalahati. Basta wag niyo pong ipangsusugal ah. Naku, wag na. Sa'yo na yan. Kailangan mo mag-ipon ng malaking halaga. Tay, ako po. Hindi niyo po ba ako bibigyan ng pera? Ako na ang magbibigay sa'yo, Bel. Yay! Sige po ate. Akala ko hindi mo na ako bibigyan eh. Makalipas ang ilang araw, may resulta na ang entrance exam ko sa criminology. Tahimik pa ako nanalangin na sana hindi ako pumasa para may irarason ako kay Itay na mag-e-eduk na lang talaga ako. Kaya lang sa kasamaang palad, pumasa talaga ako eh. Sobrang saya ni Itay. Kung gaano siya kasaya, ganun naman ako kadismayado. Sa sobrang saya nga ng tatay ko, nagaya siyang kumain daw kami sa labas. Siya raw ang magbabayad ng lahat. Ang dami pa nga niyang pinag-o-order sa menu ng medyo mamahaling kainan na yon. Nagtaka tuloy ako kung bakit. Tay, bakit parang ang dami niyo pong pera ngayon? Oo nga po, Itay. Ang mamahal pa po nitong binili niyo po, oh. One day millionaire lang, Tay. Magtapat nga po kayo. Nanalo na naman po ba kayo sa sugal? Mga anak naman. Minsan lang naman pumaldo ang tatay niyo. Hayaan niyo na ako at kumain na lang muna tayo. Kailan niyo po ba kasi yan titigilan? Hindi niyo pa nga po nababawi ang talo niyo eh. Mabuti sana kung mataas ang tsansa niyong mabawi yon eh hindi naman po. Huwag mo na nga sirain ang araw ko, Beatrice. Nandito tayo para i-celebrate ang pagpasa mo sa criminology entrance exam. Eh pagdating ng panahon, magiging pulis o sundalo ka na, iha. Tignan na lang po natin. Anong tignan? Mangyayari yun. Ikaw pa, anak. May tiwala ako sa iyo eh. Basta huwag mo kong bibiguin ha. Ayusin mo ang buhay college student, Beatrice. Napabuntong hininga na lang ako at nagpeke ng ngiti. Hindi na ako kumibo pa hanggang sa umuwi na rin kami pagkatapos naming kumain. Kinagabihan, nanalangin ako ng taimtim na sana pumasa rin ako sa entrance exam ng teacher education para mas makapagdesisyon ako kung susundin ko ba ang dikta ni Itay o susundin ko ang dikta ng puso ko. Hindi ko akalaing diringgin kagad ng langit ang panawagan ko. Kinaumagahan din kasi noon, lumabas na ang resulta ng isang entrance exam ko at pumasa ko. Para akong nakalutang sa hangin dahil sa sobrang sayang nararamdaman ko noon. Napasigaw pa nga ako dahil sa tuwa. Buti na lang at wala si Itay sa bahay noon kasi naghahanap siya ng panggatong sa bukid. Ate, congrats sa iyo ah! Grabe, ang galing mo naman po. Naipasa mo ang 2 exam. Salamat, Bel. Sobrang saya ko nga talaga ngayon eh. Masaya rin po ako para sa iyo, ate. Pero ano na pong gagawin mo ngayon? Alin sa 2 ang pipiliin mo? Yun na nga kapatid eh. Naguguluhan na rin ako kung anong gagawin ko. Magagalit po kasi si Itay kung susuwayin mo siya. Oo nga eh. Bahala na si Batman. Sa huli, napagdesisyonan kong sundin ang gusto ko. Haharapin ko na ang galit ni Itay. Mas okay na yun kesa 4 na taon kong pinaghihirapan ng kursong hindi ko naman gusto. Mas kaya ko pang harapin ang galit ng tatay ko kesa harapin ang propesyong kailanman ay hindi ko naisipang pag-aralan sa tanang buhay ko. Kaya noong enrollment na ng College of Teacher Education, palihim akong umalis ng bahay. Iniwan ko lang si Bel roon at sinabi kong wag na munang sabihin kay Itay kung saan ako nagpunta. Pinasasabi ko na lang sa kapatid ko na kung magtanong man si Itay, sabihin niya na lang na nagpunta ako sa palengke dahil bumili ng ulam. Bala ko rin naman bumili ng ulam pag uwi ko eh, kaya yun na nga ang ginawa ko.
Pagdating ko sa bahay, sobrang kabado na ako. Nakaabang na pala si Itay sa akin at ramdam kong hindi magandang sasalubong sa akin nung mga sandaling yon. Magandang gabi po, Itay. May nakapagsabi sa akin na pumunta ka raw doon sa kabilang eskwelahan. Anong ginagawa mo ron, Beatrice? Tsaka bakit ginabi ka ng uwi? Ano po kasi? Ang sabi ng kapatid mo, sa palengke ka lang daw nagpunta. Totoo ba? Totoo po. Heto nga po nakabili na ako ng ulam. Talaga? Kung gano'n, bakit ang tagal mo namang nakabalik? Maaga kang umalis Ano po kasi, namasyal lang po ako saglit. Mag-isa po. Saglit? Saglit pero inabot ka ng isang buong araw. Pinaglololoko mo ba kung bata ka? Kasi po, Itay. Umaming ka na nga sa akin, Beatrice. Saan ka ba talaga nang galing? Anong ginagawa mo ron sa kabilang eskwelahan? Hindi pa sana talaga ako handang magtapat kay Itay, pero malabong matakasan ko pa ang pang-iinterroga niya sa akin. Kaya wala na akong nagawa pa kundi aminin sa kanya ang totoo. Inihanda ko na lang din ang sarili ko na pagalitan ng tatay ko dahil sa pagsuway ko sa gusto niya. Ang totoo po niyan, galing po ako ng enrollment. Ano? Enrollment? Bakit doon sa eskwelahan yun? Wala namang criminology ron Kasi hindi naman po talaga criminology ang kinuha kong kurso, Itay. Ano sabi mo? Ulitin mo nga yun, anak. Hindi po criminology ang kinuha ko, kundi teacher education po. Ano? Anak ka ng teteng. Bakit? Anong nakain mo't sinuway mo ko? Itay, intindihin niyo naman po ako. Ayoko po talagang kunin ang kursong yun Hindi po yun ang gusto ko At kailan ka pa natutong suwayin ako, ha? Sa tingin mo ba tama yung ginawa mo? Alam ko pong tama ito dahil gusto kong maging guro. Ayoko pong sayangin ang lakas at paghihirap ko sa kursong hindi ko naman gusto. Anong mapapala mo sa kursong yan? Marami po, Itay. Marami. Tsaka isa pa po, kung sakaling mapagod man ako sa kursong ito, alam ko pa rin sa sarili kong magsisikap pa rin po ako kasi ginusto ko ito. Kung criminology po ang kinuha ko, siguradong hindi na ako magsisipag kapag napagod na. Hindi ko gusto yun, Itay. Hindi mo naiintindihan kung bakit gusto ko yun para sa'yo, Beatrice. Bakit nga po ba? Ano po ba kasi talagang dahilan nyo? Dahil darating ang... Itay! Ate! Bel? Agad na napahinto si Itay sa pagsasalita dahil sa biglaang pagsigaw ng kapatid ko. Nandun si Bel sa labas ng bahay. Nataranta kagad kami ni Itay dahil sa sigaw na yon, kaya nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Pero bago pa man kami makarating sa pintuan, bumukas ang pinto at nandun na nga si Bel. Tumatakbo na papasok ng bahay. Mukhang takot na takot siya na para bang may nakita siyang multo sa labas. Maging si Itay, nataranta na lang din siya dahil sa ikinikilos ng kapatid ko. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Bakit ka sumisigaw? Kasi po, Itay. Kasi ano? Bakit? May ano po kasi sa labas. May ano? Ano po? Pwede ba diretsuhin mo nga kami, Bel? Ano ba kasing meron? Habang pinapakain ko po kasi yung pusang gala, may nakita po akong babae. Sobrang haba ng buhok niya na medyo kulot po. Maitim siya pero nakasuot ng puting damit. Ano? Ano yan, white lady na morena? Ate, mukha po siyang multo. Multo? Hay nako, Bel, walang multo. Baka namalikmata ka lang. Hindi po, ate. Nakita ko talaga. Matabang babae ba siya, anak? Opo, Itay. Mataba po na pandak. Si Doris. Po? Sino yun, Itay? Doris, ang bagong mangkukulam sa probinsya natin. Hindi ko alam kung totoo, pero yun ang naririnig kong sabi-sabi ng mga tao sa paligid. Po? Mangkukulam? Doris? Para ngayon ko lang po narinig yan, Itay Oo, bagong lipat lang kasi sila rito sa atin. Kaya naman po pala. Ay sige, lutuin mo na yung binili mong ulam, Beatrice. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Ikaw na ang bahala riyan sa kusina at kumain na rin kayo. Wala akong ganang kumain. Po? Bakit po, Itay? May sakit po ba kayo? Wala. Wala lang akong gana. Dumagdag pa yung pagsuway mo sa gusto ko. Pasensya na po, Itay. Sana maintindihan niyo ako. Walang pasabing tinalikuran na ako ni Itay na pumasok sa kwarto niya.
Agad naman kumunot ang noo ko. Napapansin ko kasing parang pinagpapawisan yata siya tsaka biglang namumutla. Hindi ko alam pero mukhang nanghina yata bigla si Itay nung mga sandaling yun. Gusto ko sana siyang tanungin ulit kung ayos lang ba siya pero halatang galit pa kasi siya sa akin eh. Kaya hayun, hindi ko na lang muna kinulit at nagluto na lang ako ng ulam para sa hapunan namin. Si Bel naman, hinigpitan niya bigla ang lock ng bintana namin. Halatang natatakot pa rin ang kapatid ko sa nakita niya kanina. Pagkaluto ko ng ulam, dinalhan ko na rin ng pagkain si Itay sa kwarto niya. Ginising ko siya para kumain na pero umungo lang siya tsaka sumenyas na umalis na ako kaya lumabas na nga ako at iniwan na lang ang pagkain niya roon. Pagkatapos naming maghapunan ni Bel, natulog na rin kagad kami. Kinaumagahan ay maaga kaming nagising at maaga rin akong kumilos para maghanda ng agahan. Kaya lang umalis na si Itay at hindi man lang nagpaalam. Uy, Bel! Anong nangyari kay Itay? Bakit siya umalis bigla? Hindi mo na siya kumain ah. San ba pupunta yon? Hindi ko nga rin po alam ate. Baka may mahalaga lang po siyang pupuntahan. Eh ba't hindi nagsasabi? Madalas naman nagsasabi si Itay sa atin kung may mahalaga siyang pupuntahan ah. Ewan ko ate. Baka dahil nagtatampo pa rin siya sa'yo? Grabe naman yun. Kahit man lang kumain muna siya bago umalis. Siya nga po pala ate. May nakita akong dugo sa gilid ng kama ni Itay. Ha? Anong sabi mo? Dugo? Opo, konting patak lang naman. Bakit naman magkakaroon ng dugo ron? Hindi ko nga po alam eh. Halika na nga tingnan natin. Pagkatapos kong makita ang sinasabi ni Bel, nagtaka ko. Dugo nga talaga yun. Konting patak lang naman pero nakakapagtaka pa rin. Bigla ko tuloy naalala ang kakaibang ikinilos ni tatay sa mga nagdaang araw ng panahong yon. Hanggang sa naisip ko na mukhang may tinatago siya sa akin, sa amin ng kapatid ko. Kung ano man yun, yun ang aalamin ko. Kaya noong nakauwi na si Itay galing sa kung saan-saan, agad ko siyang tinanong. Tay, may dapat po ba kayong sabihin sa amin? Sabihin? Anong sasabihin ko? Hindi ko po alam, kaya nga po tinatanong ko kayo eh. Ano na naman ba yung hinihirit mo, Beatrice? Huwag ngayon ha, mainit ang ulo ko. Bakit po? Ano na naman nangyari sa lakad niyo? Natalo ko. Na naman, Itay? Nagsugal ulit kayo? Diyos ko naman po, magkano na naman po yun? 4,000. Pinag-ipunan ko yun para gawing puhunan at pambawi sa talo ko. Pero minalas pa rin, buisit. Ayan na naman po kayo, Itay eh. Kung ginawa nyo na sanang puhunan sa negosyo yan, di sana may napala pa tayo. Beatrice, anak, pwede ba? Huwag mo na ngayon. Pagod rin ako. Yan, palagi na lang po talaga kayong umiiwas kapag pinagsasabihan ko kayo eh. Nangihina kayo kahapon, tapos nagkalakas ulit kayo para magsugal. Ngayon natalo kayo, nangihina ulit. Pagod ang katawan ko. Masakit ang katawan ko kaya wag mo muna akong sesermonan tungkol sa sugal-sugal na yan. Bakit Itay? Kailan niyo po ba ako pakikinggan? Kapag wala na po tayong makain? Kapag sa gilid na ng kalsada na po tayo pupulutin? Itay naman, magtanda naman na po kayo. Wag mo kong pagtataasan ng boses ha. Tatay mo ko at anak lang kita. Tatay ka nga po pero kayo naman ang nagpapasakit ng ulo ko. Anong ako? Pinapasakit mo rin ang ulo ko sa pagsuway mo sa gusto ko eh. Akala mo ba ayos na ako sa ginawa mo, Beatrice? Nagsinungaling ka sa akin. Hindi ka matutulungan niyang kurso mo. Hindi mo maililigtas ang sarili mo, pati na ang kapatid mo. Ano na naman po ba yung pinagsasasabi niyo, Itay? Hindi naman kayo lasing ano? Huwag mo akong pinipiloso po, Beatrice. Itay, ate, tama na po yan. Tumigil na po kayo. Huwag na po kayong mag-away. Ewan ko sa inyo. Ang sasakit nyo sa ulo. Buti pa'y pumunta muna ako sa Nyugan. Mangangarit muna ako. Bago pa man ako makasagot, umalis na si tatay sa harapan ko. Nilayasan na lang niya kami bigla. Lalo tuloy akong nagtaka sa ikinikilos niya kasi parang may iniiwasan talaga siya. Naiinis ako pero nag-aalala rin. Wala kasi akong ideya kung ano ba talagang nangyayari sa tatay ko. Nangihina kasi siya paminsan-minsan. Minsan din ang sigla niya. Gusto ko mang malaman, hindi ko magawa dahil nga iniiwasan niya ang mga tanong ko. Matyaga na lang akong naghintay na makabalik si Itay. Baka sakaling hindi na mainit ang ulo niya at sasagutin na niya ang mga tanong ko. Kaya lang dumidilim na ang paligid pero wala pa rin siya.
Ni hindi siya bumalik saglit para magpahinga at babalik ulit doon sa niyugan gaya ng nakagawian niya. Talagang hindi umuwi si Itay sa buong hapon noon kaya naisipan ko na baka gumala na naman siya at nagsugal ulit. Bel, dito ka lang ha. Aalis muna ako. Po, bakit ate? San ka pupunta? Doon sa mga pasugalan sa unahan. Baka nando na naman si Itay. Pupuntahan ko lang para pauwiin ko na siya. Sasama ako ate. Ayokong maiwan mag-isa rito. Natatakot po ako eh. Ano? Magdidilim na ang paligid oh. Malapit nang maggabi. Kaya nga po ako sasama kasi magdidilim na po eh. Hay nako. O siya, kunin mo na muna ang flashlight at cellphone ko sa kwarto natin. Sige po ate. Kumilos na kaagad kami ng kapatid ko. May 3 pasugalan sa lugar namin kaya yun ang pupuntahan namin. Doon lang naman kasi madalas na nagpupunta si Itay dahil wala naman siyang ibang bisyo bukod sa pagsusugal. Hindi siya umiinom, hindi naninigarilyo at hindi rin nambababae. Sugal lang talaga. Una naming pinuntahan ang pinakamalapit pero wala siya ron. Isinunod namin ni Bel ang ikalawa pero wala pa rin. Hanggang sa narating na namin ang 3 pasugalan, yung pinakamalayo mula sa bahay namin. Kaya lang, ate, napapagod na po ako sa kalalakad. Napuntahan na natin ang 3 pasugalan pero wala pa rin si Itay. Sabi ko naman kasi sa'yong wag ka nang sumama eh. Ang kulit-kulit mo kasi. Ayan tuloy, alangan buhating kita ang bigat-bigat mo. Grabe ka naman po sa akin, hindi naman ako baboy ah. Kaya mo pa ba? Bala kong pumunta sa nyoga natin eh. Po, ate naman malayo na yun eh. Kung ayaw mo, edi umuwi ka na lang na mag-isa. Sabi ko nga po sasama na ako eh. Bakit ba kasi hindi marunong mag-cellphone si Itay? Di sana kanina pa natin siya natawagan. Oo, kaya magmadali na tayo dahil padilim na ng padilim ang paligid. Hindi pa tayo nakakapaghapunan. Humigit kumulang 10 minuto rin bago kami nakarating sa Nyugan. Madilim na talaga noon kaya medyo nilalakasan na namin ni Bel ang mga boses namin habang tinatawag si tatay. Kaya lang ay walang sumasagot. Nawalan na nga sana ako ng pag-asa at naisipan ko na ring umuwi na lang kami kasi baka nandun na rin si Itay sa bahay. Pero saktong paglipat ko sa direksyon ng dala kong flashlight, may napansin akong mula sa di kalayuan. Napakunot kagad ang noo ko nang masiguro kong damit yun ni Itay hanggang sa naklaro kong si Itay nga talaga yun. Nakahiga siya sa malapit sa puno ng nyog kaya sobrang nataranta ko. Bel, si Itay yun! Halika na't lapitan natin! Tay! Itay! Diyos ko naman po, anong nangyari kay Itay? Tulungan mo akong paupuin siya, Bel. Alalayan mo ko. Opo, ate. Itay, Itay, gumising po kayo. Gising na po. Ay, salamat naman at nagising na po kayo, Itay. Tay, ano pong nangyari sa inyo? Beatrice, Bel, anong ginagawa niyo rito? Nasaan tayo? Bakit ang dilim? Nandito pa rin po tayo sa nyuga natin. Ano ba kasi ang nangyari, Itay? Bakit kayo nakatulog dito? Tsaka bakit ganun ang forma nyo? Nakadapa. Hindi ko alam. Ang huli kong naalala pababa na ako noon nang biglang may sumakit sa bandang tagiliran ko. Po? Bakit po? Ewan ko. Basta sakit nun. Parang may kung anong insekto ang nakapasok sa tiyan ko at kinakagat niya ang laman loob ko. Po, hindi ko po kayo maintindihan, Itay. Ano ba kasing nangyayari? Yun talagang nararamdaman ko kanina habang pababa na ako ng puno, anak. Kaya nahulog ako. Naku naman hindi po ba kayo nabalian, Itay? Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa katawan nyo? Sabihin niyo po kung saan ang masakit. Parang buong katawan ko yata ang masakit, anak Diyos ko naman po, umuwi na nga muna tayo at nang magamot ko na po kayo. Tay, ate, nakikita niyo po ba yon? Ang alin, Bel? Yun po sa taas ng puno ng nyog. Parang may dambuhalang ibon po yatang nakadapo at parang nakatingin po sa atin. Teka, mukhang hindi yata ibon yun Sobrang laki naman yan. Anak ng toko, tumakbo na tayo mga anak. Manananggal yata yan. Ano po? Manananggal, Itay? Anong manananggal po ang pinagsasasabi niyo dyan, Itay?
Manananggal nga! Tumakbo na lang tayo kung ayaw niyo maging karne tayo niyan! Sabay-sabay na nga kaming napasigaw ni Bel habang tumatakbo kami palayo roon. Hinahawakan namin ni Itay ang magkabilang kamay ng bunsong kapatid ko. Sigaw kami ng sigaw, lalo na nung narinig naming bumaba ng lipad ang nilalang na yon. Hindi nga talaga nagkamali si Itay. Manananggal nga yun at talagang hinahabol niya na kami. Umiiyak na nga si Bel habang ako naman naiiyak pa lang. Buti na lang talaga at nagawa pa rin naming makalayo sa niyuga na yon. Hingal na hingal tuloy kaming tatlo pag uwi namin. Hindi pa rin matigil si Bel sa pag-iyak niya, samantalang si Itay hinahabol pa rin ang kanyang paghinga. Tsaka lang ako nagtanong nung kumalma na ang tatay ko at nakainom na rin ng tubig. Tay, ano bang nangyayari? Totoo po ba yun? Talaga bang hinahabol tayo ng manananggal? O guni-guni ko lang po yun kasi nababaliw na ako? Totoo yun, anak. Itay, bakit po may manananggal dito sa atin? Tahan na, anak. Hindi na siguro babalik yun. Paano naman po kayo nakasisiguro? Dahil tinatakot niya lang ako. Pero iba ang totoong paraan niya ng pananakit sa akin. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, maiintindihan mo rin habang tumatagal, anak. Hindi sabihin niyo na po, Itay. Sobrang nalilito na po kasi talaga ako sa mga nangyayari. Una, may bangkay na natagpuan sa nyuga natin. Ikalawa, may nakita kaming patak ng dugo rito sa kwarto nyo. At ikatlo, may manananggal sa nyugan. Idagdag pa po natin yung biglaan yung panghihina tapos lalakas ulit. Ano po ba kasi talagang nangyayari? Malalaman mo rin, anak. Sa ngayon, maghapunan na muna tayo kasi nagugutom na talaga ako. Pinilit ko si Itay na magsalita tungkol doon pero wala talaga akong napala sa kanya. Kumain na lang din kami. Pagkatapos kumain, tatanungin ko na sana siya ulit pero hindi pa rin natuloy kasi kinailangan kong gamutin ang sugat niya. Hanggang sa nagpaalam na siyang matutulog na raw siya dahil sobrang napagod na at napansin kong nangihina na ulit ang tatay ko. Tsaka ko napansin na tuwing gabi nangihina si Itay pero lalakas ang katawan niya tuwing umaga. Gustuhin ko mang magtanong, inaya ko na lang si Bel na matulog na rin para makapagpahinga na kami. Nagdaan ang ilang linggo. Dumating na rin sa wakas ang first day of school. Siyempre, sobrang excited ako kahit alam kong hindi natutuwa ang tatay ko. Unang araw pa lang kasi ng klase, may nakilala kagad kaming sobrang terror na teacher. Pero yung pagiging terror niya, kakaiba. Parang may mali sa kanya na hindi ko malaman kung bakit. Creepy ang aura niya. Nagpakilala nga siya sa amin bilang si Ma'am Dolores, pero Ma'am Doris na lang daw ang itawag namin sa kanya. May dinidiscuss siyang topic pero biglang napunta sa usapang utang. Nakabase kasi sa utang ang lesson niya sa araw na yon. Ang utang, hindi yan inaalagaan kundi binabayaran. Kung matino kayong tao, matuto kayong magbayad ng utang bago pa man kayo singilin ng inutangan nyo. Magkaroon naman sana kayo ng kahihiyan, class. Hindi ba, Miss Beatrice? Po? Beatrice ang pangalan mo, iha. Hindi ba tama ako? Opo, ma'am. Sang-ayon ka ba sa sinasabi ko, Beatrice? Oo naman po, ma'am. Dapat po talagang bayaran ng kusa ang utang kahit hindi pa naniningil ang pinagkakautangan. Mabuti kung ganon. Sana'y hindi lang kayo puro salita, class. Galaw-galaw rin kahit paminsan-minsan lang. Hindi ko alam kung anong meron kay Ma'am Doris, pero kakaiba talaga ang kinikilos niya. Parang kanina pa siya sulyap ng sulyap sa akin eh. Tsaka isa pa, parang pamilyar din sa akin ang pangalan niya. Hindi ko lang talaga maalala kung saan ko nga ba nabasa o narinig yun. Pangalan niya lang ang pamilyar pero sigurado kung hindi ko pa siya kailanman nakita sa tanang buhay ko. Hindi ako pamilyar sa mukha niya eh. 1.5 oras ang lumipas. Natapos din ang klase namin kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. Palabas na nga sana ako ng classroom dahil nagsisilabasan na ang lahat kaya lang ay bigla akong tinawag ni Ma'am Doris. Beatrice, halika nga muna rito. Po? Ako po, ma'am? Bakit? May iba pa bang Beatrice dito? Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Ikaw ang panganay na anak ni Benito, hindi ba? Po? Ako nga po yun. Kilala niyo po ang tatay ko, ma'am? Hindi lang basta kilala, kundi kilalang kilala. Ano pong meron? Sabihin mo sa tatay mo na matuto siyang tumupad sa usapan. Masyado siyang sinungaling eh.
Hindi ko po naiintindihan, ma'am eh. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong nangyayari? May nagawa po ba si Itay sa inyo? Wala na akong sapat na panahon para magpaliwanag sa'yo, Beatrice. Pakisabi na lang sa tatay mo na harapin niya ang kabayaran sa hindi niya pagsunod sa usapan namin. Anong usapan po ba yon, Ma'am Doris? Sa halip na sumagot, nginisian lang ako ng guro namin tsaka ako tinalikuran at tsaka lumabas ng classroom. Naiwan tuloy akong nakakunot ang noo roon at takang-taka sa nangyayari. Wala talaga akong ideya kung anong ibig sabihin ni Ma'am Doris, kaya kailangan ko nang sunduin si Belle sa eskwelahan nila para makauwi na rin ako. Nagsimula na rin kasi ang klase nila Belle eh. Mas nauna pa nga sila kesa sa amin. Mabilis na nga akong lumabas ng classroom at dumiretso kagad palabas ng gate. Kaya lang bago pa man ako tuluyang makalabas ng gate, may nakita akong may katandaang lalaki na kapapasok lang sa campus at nakatingin siya sa akin. Pamilyar din ang mukha niya eh. Hindi nagtagal, naalala kong si Mang Eddie nga pala yun. Yung bumili sa akin ng buko juice nung nakaraan tsaka naghahanap kay Itay. Ang pinagtataka ko lang kung anong ginagawa niya sa campus namin. Hindi naman siya mukhang guro. Dala ang mga nakalilitong tanong sa utak ko, pumunta na lang ako sa eskwelahan ni Belle at sinundo na siya roon. Sabay kaming umuwi. Pagdating namin sa bahay, kinausap ko kagad si Itay. Itay, ang weird po ng mga nangyayari sa akin sa araw na to. Bakit? Ano ba nangyari? Hindi ba naging maganda ang unang araw mo sa klase? Baka senyales na agad yan na pati ang kalawakan hindi rin sangayon sa kinuha mong kurso. Grabe naman po kayo, Itay. Hindi po ganun. Hindi? Ano ba? May isang terror teacher po kami. Sobrang creepy ng aura niya. Terror siya pero kakaibang pagiging terror niya. Parang may mali po eh. Anong creepy ba? Saka anong mali ang pinagsasabi mo riyan, Iha? Yun na nga po eh. Hindi ko rin talaga alam. Sobrang hirap po kasing ipaliwanag eh. Ipaliwanag ang alin? Basta po kilala niya po kayo. Nagpakilala po siyang si Ma'am Dolores pero tawagin na lang daw po naming Ma'am Doris. Ano? Si Doris ang teacher mo? Opo. Bakit po? Kilala niyo rin po ba siya? Sino po ba yun? Bakit parang pinalalabas niyang may atraso po kayo sa kanya? Ano kasi anak kasi yung Ano nga po? Magsalita kayo ng maayos. Ano bang nangyayari, Itay? Ang totoo niyan, may utang ako sa asawa ni Doris, si Mang Eddie. Ano? Mag-asawa po sila? Oo. Paano po nangyari yun? Matanda na po si Mang Eddie ah. Lolo na nga po siya eh. Tapos si Mang Doris parang kasing edad nyo lang naman po. Labas na tayo sa buhay nila. May malaking problema lang talaga ako sa mag-asawang yun. Ano nga po kasi yun? May utang akong 50,000 kay Mang Eddie, anak. Ano po? Utang? 50,000 pesos? Oo, malaki ang utang ko sa mag-asawang yun. Bakit, Itay? Para saan po yun? Anong pinaggastusan niyo sa perang yun? Ang totoo niyan, anak, naipatalo ko lang talaga yun sa sugal namin. Paunti-unti lang naman sana yun, pero lumalaki kasi. Minalas talaga ako, laging natatalo. Diyos ko naman po, Itay. Nagbibiro po ba kayo ngayon? Itigil niyo na po yan. Hindi po nakakatuwa yan, ha? Walang halong biro ang mga sinasabi ko, Beatrice. Saka isa pa, hindi mo ba natatandaan ang pangalang Doris? Po, medyo pamilyar nga po. Nakalimutan mo na ba ang binanggit ko noong nakaraang linggo lang? Yung tungkol sa mangkukulam na bagong salta sa probinsya natin. Teka, anak ng Tokwa, naalala ko na. Siya po yun? Si Ma'am Dolores po ang tinutukoy niyong mangkukulam? Ganun na nga, anak. Grabe, ang bilis mo naman makalimot. Diyos ko naman po, ang dami yatang revelasyon sa araw na to. Nakakalokang mga nangyayari. Pero oo nga naman pala, parehong-pareho sa forma ni Ma'am Doris ang nakita ni Belle sa labas ng bahay ng gabing yun. Kaya nga mag-iingat ka sa babaeng yun, anak. Mapanganib siya. Mukhang kayo nga po dapat ang mag-iingat kasi kayo po ang may atraso sa kanya, Itay. Kaya pala pinasasabi ni Ma'am Doris na harapin niyo raw po ang kabayaran ng hindi niyong pagkakaroon ng isang salita. Teka lang, parang sumasakit yata ang tiyan ko. Po, ayos lang po ba kayo? Pwede mo bang kunin ang lana ko, anak? Nandun lang sa mesa ko sa kwarto.
Sige po, Itay. Sandali lang po. Mabilis akong kumilos para kunin ang sinasabi ni Itay na lana niya raw. Agad ko rin itong binigay sa kanya pero ganun na lang ang gulat ko nang makita kong nagsuka ng dugo si Itay. Marami-rami rin kasi ang dugong sinuka ng Itay ko pagkatapos niyang inumin ng lana. Gamot niya raw yun pero hindi naman sinasabi kung para saan. Panay tanong tuloy ako kung napano siya pero panay sagot din si Itay na ayos lang daw siya at wag daw akong mag-alala. Siyempre hindi ko mapigilan ng mag-alala para sa kalagayan niya. Sino ba namang hindi mag-aalala kung makita mong sumusuka ng dugo ang tatay mo, hindi ba? Imbis na pagalitan ko pa si Itay tungkol sa utang niyang 50,000, hindi ko na lang tinuloy kasi nataranta na ako sa pagsusuka niya ng dugo. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko sa mga sandaling yun. Kinaumagahan, maaga kaming pumasok ni Bel sa klase. Inihatid ko muna siya sa eskwelahan nila. Naglalakad lang kami. Ate, narinig ko po ang usapan niyo ni Itay kagabi. Ano? Ikaw talagang bata ka? Hindi magandang makinig sa usapan ng matatanda ah. Hindi ka naman po matanda eh. Tsaka ayos lang naman pong makinig sa usapan ng matatanda. Ang hindi maganda ay yung bigla-bigla na lang pong sasabat o nakikisali. Parang walang tamang asal yon. Aba, ayos ka rin mga tuwiran ah. Tama naman po ako, hindi ba? Oo na. O ano naman narinig mo kagabi? Siyempre po yung tungkol sa utang ni Itay na 50,000. Ate, ang laki naman po nun. Paano po yun mababayaran ni Itay? Hindi ko alam, Bunso. Yun nga rin ang pinoproblema ko eh. Gusto kong makatulong sa kanya pero nag-aaral pa naman kasi ko. Oo nga po eh. Ano po palang nangyayari kay Itay, ate? Bakit parang nagkakasakit na yata siya? Isa rin yan sa mga inaalala ko, Bel. Tuwing gabi, napapansin kong nangihina ang katawan ni Itay. Pero tuwing umaga, malakas naman siya. Napapansin ko nga rin po yan eh. Hindi kaya kinukulam na po siya? Pareho tayo ng iniisip, pero hindi naman tayo sigurado. Sa tingin ko po kasi may kumukulam na po kay Itay. Baka po yung teacher mo, ate. Kasi nga po 'di ba, may malaking utang si Itay sa asawa ng teacher mo. Tapos sinasabi pa ni Itay na mangkukulam po ang teacher mong yon. Baka siya na nga po ang kumukulam sa tatay natin. Alam mo, Bel, hanga rin ako sa talas ng pag-iisip mo eh. Napakalaki rin naman talaga ng posibilidad na ganun nga ang nangyayari. Kung ganun nga po talaga, ano nang gagawin mo, ate? Teacher mo yun eh. Bahala na, mangyari na ang mangyari. O siya, nandito na tayo sa eskwelahan mo, pumasok ka na. Opo, ate. Huwag kang gagala-gala sa kung saan-saan ha, baka mamaya makidnap ka ng pinagkakautangan ni Itay. Opo. Sige, mauna na ako, Bunso. Ingat ka ha. Naglakad pa rin ako papunta sa eskwelahan namin. Nagtitipid na kasi talaga ako ng pera dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ni Itay sa sugal. Pagdating ko sa eskwelahan namin, hindi pa oras ng klase kaya tumambay muna ako saglit hanggang sa oras na nga ng klase. Naging normal naman ang araw na yon. Wala kasi kaming schedule sa klase ni Ma'am Doris. 4:30 natapos ang klase namin, samantalang 5:00 naman kay Bel. Kaya dinaanan ko na nga lang siya sa eskwelahan nila para sabay pa rin kaming umuwi. Kaya lang, minalas kami noon dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala pa naman akong dalang payong. Si Bel lang ang meron pero maliit naman. Sakto lang sa kanya. Kaya ayun, hinintay na lang namin tumila ang ulan. Ate, mahina na po ang ulan. Uwi na po tayo. Magdidilim na po ang paligid eh. Oo nga eh. Kaso hindi tayo makadaan sa ilog ngayon. Malakas ang baha, mapanganib doon. Hindi nga po eh. Saan tayo dadaan ngayon? Wala na tayong choice. Doon tayo sa tulay sa kabilang baryo dadaan. Po, ang layo po nun ah. Sasakay naman tayo ng tricycle papunta ron sa tulay. Sige po, kayo po ang bahala ate. Tara na, baka nag-aalala na si Itay sa atin eh. Gagabihin na tayo nito. Mga ilang minuto pa bago kami nakahanap ng masasakyang tricycle. Gawa sa kahoy yung tulay at medyo masikip tsaka umaalog kaya medyo takot din akong dumaan doon pero wala na ngang ibang choice. Pagdating namin doon, nagsimula na nga akong kabahan. May takot kasi talaga ako sa heights eh. Buti na lang at kalmado lang ang kapatid ko. Siya pa nga ang naunang tumapak sa tulay kesa sa akin. Maya-maya pa, habang nasa kalagitnaan kami ng tulay, nagtaka ako dahil parang lalong umalog ito. Maayos naman sana ang paglalakad namin ng kapatid ko, kaya napalingon ako sa aking likuran.
Doon ako nagulat sa nakita ko. May 2 lalaki na nakangisi sa amin at mukhang may balak silang hindi maganda. Ang pangit nilang tignan. Bel, bilisan mo ang pagtawid. Po? Bakit po ate? Basta bilisan mo. Di ba po ba takot ka sa masyadong maalog na tulay? Gawin mo na lang kasi ang sinasabi ko. Huwag ka nang lilingon pa rito. Diretso lang. Bakit nga po kayo? Anak ng tokwa, huwag ka nang tanong ng tanong. Tumakbo ka na. Bilis, takbo! Heto na nga po! Napatakbo na nga kami ni Bel nang wala sa oras kasi tumatakbo na rin yung 2 lalaki para sugurin kami. Pagtawid namin ng kapatid ko, agad kong hinawakan ang braso niya para mas mabilis kaming makalayo sa 2 baliw na yon. Kaya lang nadapa si Bel. Kaya nataranta tuloy ako sa pagmamadali para patayuin siya. Tapos takbo ulit. Narinig ko pang tawa ng tawa yung 2 lalaki hanggang sa huminto na sila at mukhang tinantanan na yata kami ng kapatid ko. Mga siraulong yun ah. Ate, sino po bang mga yun? Ewan ko, hindi ko sila kilala. Wala akong kakilalang ganun kapangit. Pinaglalaruan lang po yata nila tayo eh. Ang sama naman nila. Oo nga eh, mga baliw siguro ang mga yun. Bilisan na lang natin ang paglalakad at nang makauwi na tayo. Ako na ang nagdala ng bag ng kapatid ko para mabilis ang paglalakad niya. Pagdating namin sa bahay, naabutan kong nagluluto si Itay ng hapunan pero mukhang nanghihina na naman siya. Nagmano nga kami ni Bel sa kanya. Tapos doon ko naramdaman ang palad niyang sobrang lamig, apoy naman ang nasa harapan niya. Medyo nanginginig pa ang kamay ng tatay ko. Magandang gabi po, Itay. Magandang gabi po, Itay. Magandang gabi, mga anak. Bakit natagalan kayo? Sa tulay ba kayo dumaan? Opo, Itay. Mabuti naman. Mataas ang baha sa ilog eh. Itay, alam niyo po ba, may 2 lalaki pong humabol sa amin kanina sa tulay. Ano? Hinabol kayo ng 2 lalaki? Bakit naman? Ewan ko po. Totoo ba yung Beatrice? Bakit kayo hinabol? Hindi ko nga rin po alam, Itay eh. Pinagtatawanan lang nila kami ni Bel habang tumatakbo palayo sa kanila. May sayad yata sila sa utak eh. Anong itsura ng 2 yon? Hindi ko po masyadong nakita kasi medyo madilim na eh. Basta po kulot lang ang buhok nilang pareho. Kulot ang buhok. May timba ang balat nila, ha? Pandak ba? Parang ganun na nga po. Kung ganon, malakas ang kutob kong mga anak yon ni Doris. Mukhang binabalaan na talaga nila ako. Po? Hindi ko po kayo maintindihan, Itay. Mga siraulo ang pamilyang yun. Hindi sila magdadalawang isip na saktan at idamay ang mga mahal sa buhay ng taong may atraso o utang sa kanila. Kung ganun, sinasabi niyo po bang may banta o panganib na sa buhay namin? Sasaktan ba nila kami, Itay? Hindi ko hahayaang mangyari yun, mga anak. Saka isa pa, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit gusto kong criminology ang kunin mo. Po? Ano naman pong kinalaman niyan sa kursong yun? Gusto ko sanang matuto kang ipagtanggol ang sarili mo, Beatrice. Matututo ka kasing lumaban kung yun ang kinuha mo. Kaya maipagtatanggol mo na rin si Bel mula sa mga taong gustong manakit sa inyo. Yun naman palang gusto niyo eh. Di sana pinag-aral niyo na lang po ako sa taekwondo class. Hindi ako nagbibiro. Alam ko namang darating ang araw na magkakaroon ng banta sa buhay natin. Sadyang hindi ko lang inaakala na mapapaaga yun. Yun lang po bang dahilan nyo sa pagpupumilit sa akin na criminology ang kuning kong kurso? Grabe naman po kayo, Itay. Pasensya na, anak. Gusto ko lang matuto kang makipaglaban para sa sarili mong kapakanan. Pwes ako po hindi ko gusto yon. Tay, ate, pwede po bang tama na po muna yan? Ang sakit na po ng sugat ko sa tuhod eh. Pwede bang tulungan niyo muna akong gamutin ito? Naku, bunso, nasugatan ka pala kanina. Naku naman, oo. O sige, ako nang bahala dyan. Medyo malaki at malalim ang sugat ni Bel dahil sa pagkadapa niya kanina noong hinahabol kami ng 2 lalaki na sa tingin ni Itay ay mga anak ni Ma'am Doris. Lahat na lang talaga ng hindi magandang pangyayari sa buhay namin, si Ma'am Doris kagad ang pinagbibintangan. Inisip ko na tuloy na baka pati yung manananggal na sumugod sa amin sa Nyugan, baka kakilala yun ni Ma'am Doris. Ang malala pa, baka siya mismo ang manananggal na yun. Ang galing naman pag nagkataon kasi 2 kapangyarihang itim na meron siya. Kinaumagahan, si Bel lang ang may klase. Wala ako.
Inihatid ko na lang ang kapatid ko sa eskwelahan nila at umuwi rin ako kagad pagkatapos noon. Gusto kong kausapin ang tatay ko tungkol sa karamdaman niya kasi napapansin kong pahina na siya ng pahina. Tay, ano po bang balak niyong gawin ngayon? Gawin saan, anak? Sa utang niyo po. Alangan naman pong wala kayong gawin, hindi ba? Ang totoo niyan, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Ang laki kasi ng perang yun. Ayan na nga po ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kasi kayo nakikinig sa akin eh. Tignan niyo tuloy ngayon ang laking problema niyan. Mangungutang na lang siguro ako. Hindi ko na rin kasi kayang umakyat ng nyug. Talagang hindi niyo na po kaya. Humihina ng katawan niyo oh. Aminin niyo nga po sa akin, kinukulam na po ba kayo? Ano? Narinig niyo po ako. Kinukulam na kayo, hindi ba? At ang kumukulam sa inyo si Ma'am Doris dahil yun sa utang niyo sa kanila ng asawa niyang si Mang Eddie. Tama po ako, hindi ba? Ganon na nga rin ang duda ko, anak. Anong duda? Hindi na po yun basta-basta duda lang kasi ang tibay na po ng mga ebidensya, Itay. Hindi man natin marinig mismo sa mga bibig nila, malakas naman po ang dahilan kung bakit kayo kinukulam ng ginang na yon. Parang ganon na nga. Kaya nga umiinom ako ng lana tuwing inaatake ko ng kulam eh. Para panlaban po? Kanino po ba galing yun? Sa kaibigan ko sa sugal, marunong siya manggamot ng mga kulam-kulam eh. Talaga po? E di magpagamot na po kayo sa kanya ng tuluyan para gumaling na po kayo. Hindi lang yung basta-basta panggagamot, anak. Kailangan din labanan ng puwersa ng kalaban. Kaya hindi pumapayag ang taong yun na tulungan ako, lalo na't alam niyang akong may mali. Ayan na nga ba eh. Tignan niyo po tuloy, bumabagsak na po ang katawan niyo. Namamayat na rin kayo, Itay oh. Hayaan mo na, Iha. Anong hayaan? Hindi ko po kayo pwedeng hayaan na lang. Gagawa na po ako ng paraan. Ano naman ang gagawin mo? Hindi ko po alam, pero pag-iisipan ko pa po. Yun ang ginawa ko nung araw na yon. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko tutulungan si Itay. Wala akong ibang maisip kundi gawin ng isang bagay na medyo mapanganib. Kahit walang klase, nagpunta ako sa eskwelahan namin. Hindi ako nagpaalam kay Itay kasi tulog siya nang umalis ako. Dumiretso ako sa opisina ni Ma'am Doris dahil balak kong makipag-usap sa kanya. Pagpasok ko roon, akala ko ay siya lang ang makikita ko. Pero nagulat ako nang makitang nandun din pala ang asawa niyang si Mang Eddie. Kinakabahan ako pero kailangan kong lakasan ang aking kalooban ng mga sandaling yon. Beatrice, anong ginagawa mo rito sa opisina ko? Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Doris, Mang Eddie. Magandang hapon din, Iha. Anong sadyamot na parito ka? Gusto ko lang po sana kayong makausap, Ma'am. Lalabas muna ako. Mag-usap muna kayong dalawa. Hindi, Eddie. Hindi ka lalabas. Dito ka lang. Huwag na po kayong lumabas, Mang Eddie. Mas mabuti nga pong nandito kayo eh. O sige. Ano bang sadya mo sa amin, Iha? Sana po hindi niyo mamasamain ang salitang babanggitin ko ngayon. Ano ba kasi yon? Bilisan mo dahil marami pa akong gagawin. Ano po, alam ko po na may utang si Itay sa inyo na 50,000. Talaga? Mabuti naman kung ganon. May balak ba siyang magbayad? Ang totoo po niyan, wala po talaga kaming mapagkukunan ng pera eh. Nandito po ako para magmakaawa sa inyo na sana itigil niyo na po ang pangkukulam niyo sa tatay ko, Ma'am Doris. Paano po siya makakapagtrabaho para mabayaran kayo kung ganong nangihina po ang katawan niya dahil sa kulam? Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, Beatrice. Pinagbibintangan mo kung mangkukulam? Ang lakas naman ng loob mong gawin yan. Po, sinasabi niyo po bang hindi kayo isang mangkukulam? Hindi ko obligasyong sagutin ang tanong mong yan, babae. Doris, mahal. Huwag mo namang masyadong susungitan yung bata. Kawawa naman. Wala akong pakialam sa babaeng yan, Eddie. Pwede ko siyang kasuhan at ipakulong dyan sa pang-aakusan niya sa akin. Napakunot ang noo ko sa mga sinabi ni Ma'am Doris. Hindi ko maintindihan kung bakit tinatanggi niya ang bagay na yun. Mukhang wala siyang balak na umamin kahit halatang halata naman. Patuloy niyang tinatanggi ang bagay na yon hanggang sa dumating sa puntong nagsimula na akong makaramdam ng inis sa kanya. Pero kahit na ganoon, pinipilit ko pa rin pakalmahin ang sarili ko. Ayokong tumaas ang boses ko kasi siguradong hindi ako magtatagumpay sa gusto kong mangyari sa pag-uusap na yon. Kaya lang, talagang pataas na ng pataas ang tono ng boses ni Ma'am Doris. Awat lang ng awat si Mang Eddie sa kanya pero hindi nakikinig ang ginang.
Nahihirapan na tuloy akong kontrolin ang init ng ulo ko. Pasensya na po, Ma'am Doris, pero hindi ako naniniwalang hindi niyo sinasaktan ng tatay ko sa kulam niyo. Aminin niyo na po kasing kinukulam niyo siya. Bakit ko naman gagawin ang bagay na yon? Para may magamit kayong kasamaan laban sa akin? Mukhang hindi naman po kami ang may ginagawang masama rito, ma'am. Tanungin niyo po kaya ang sarili niyo. Anong sinabi mo? Kapag po hindi kagad nabayaran ng utang, kailangan gawan niyo ng masama. Iha, ano ba kasi ang sinasabi mo riyan? Gusto ko lang naman pong sabihin na wag na sanang magmaang-maangan pa si Ma'am Doris. Kinukulam niya po kasi ang tatay ko eh. Maawa naman po kayo sa kanya. Dolores, mahal. Talaga bang ginawa mo yun? Talagang hindi mo ako titigilan, Beatrice, ha? O sige, inaamin ko na. Kinukulam ko ang tatay mong walang isang salita at mamamatay siya hanggat hindi siya nagbabayad sa asawa ko. Hindi ako makapaniwalang ginawa mo talaga yun, Dolores. Akala ko ba nagkasundo na tayo na wala ka ng ibang taong sasaktan dyan sa pangkukulam mo? Wag mo na akong pakialaman, Eddie. Gusto ko lang naman mabawi ang pera mo, ang pera natin. Bahala na kayong mag-asawa na mag-away dyan. Gusto ko lang din sabihin sa inyo, Ma'am Doris, na hindi ko kayo hahayaang patuloy na pahirapan pa ang buhay ng tatay ko. Bakit? Anong gagawin mo, Beatrice? Ikakalat mo ang tungkol sa pagiging mangkukulam ko? Sige, gawin mo. Wala akong pakialam. Hindi ako natatakot dyan. Talaga po ba? Bakit naman ako matatakot? Wala na tayo sa nakaraan na uso ang sunugan ng bahay kapag may nalaman ng mga tao na may mangkukulam sa lugar nila. Ngayon, hindi na uso ang ganyan. Hindi na nga po uso ang ganyan ngayon, pero may ibang paraan pa rin naman. Sige, tignan na lang natin kung magtatagumpay ka. Binigyan ako ni Ma'am Doris ng isang matalim na tingin kaya syempre, gumanti rin ako. Ninisian niya pa ako at may idaragdag pa sana siyang sasabihin pero inawat na siya ni Mang Eddie. Mabuti na lang talaga at mabait ang asawa ni Ma'am Doris kasi kung hindi, baka pinagtulungan na nila akong dalawa kanina pa. Umuwi akong bigo. Hindi ko nakuha ang pakay kong magpakumbaba kay Ma'am Doris na tigilan na niya ang tatay ko. Hindi ko kasi napigilang magmaldita rin. Ikaw ba naman ang kumausap ng maldita? Tingin nyo ba hindi ba iinit ang ulo nyo? Pag uwi ko, tulog pa rin si Itay. Hindi ko na muna siya ginising at naglinis na lang ako sa bahay. Maya-maya pa ay nakauwi na nga si Bel mula sa eskwelahan. Sumabay siya sa kapitbahay naming classmate niya rin. Kinagabihan noon, pagkatapos naming kumain ay natulog kagad si Itay. Panay tulog lang siya noon kasi nangihina na raw talaga ang katawan niya. Matutulog na nga rin sana kami ni Bel nang bigla naming marinig ang mahinang pag-ungol ni Itay. Tandayon na may iniinda ulit siya na sakit sa kanyang katawan. Nagising na nga ng tuluyan ng tatay ko. Napabalikwas siya ng bangon at biglang nagpunta sa kusina. Doon siya ubo ng ubo sa lababo namin at nagulat ako nang sumuka siya ng dugo. Ang malala pa, may konting uod ang dugong sinuka niya. Naku po, Itay, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Bel? Bel! Po, ate? Halika nga rito sa kusina. Magdala ka ng panyo. Bakit po? Abay, huwag ka nang magtanong. Kilos na, bilisan mo. Opo, heto na po. Tay, saglit lang po Lilinisin ko lang po ito. Oh, anak. Pero wag mo itapon yan, ha? Po, bakit hindi, Itay? Nakakasuka kaya itong tignan, no? Ay, ang ibig ko sabihin, ilibing mo lang yung mga sinuka ko. Yung mga uod naman, kailangan sunugin natin yan. Ganun po ba? Sige po, Itay. Heto na po ang panyo. Akin na, anak. Salamat. Ano pong nangyayari? Wala. Bumalik ka na doon sa kwarto mo. Matulog ka na. Okay po. Pagkaalis ni Bel, nag-usap lang kami saglit ni tatay. Pinabalik ko rin kagad siya sa higaan niya at pinatulog. Samantalang ako ay naglilinis pa ng sinuka niya. Buti at hindi yun nakita ni Bel kasi siguradong magtatanong ang batang yun. Bago ako nakatulog sa gabing yun, napuno muna ng maraming eksena ang utak ko. Inisip ko kung paano ko patitigilin si Ma'am Doris sa ginagawa niya sa tatay ko. Hindi madaan sa mahinahong usapan ng babaeng mangkukulam na yun, kaya idadaan ko na lang sa gulo o dahas kung kinakailangan. Kinaumagahan, siniguro ko munang okay si Itay bago ko umalis ng bahay at nagpunta sa bahay ni Ma'am Doris.
Nag-absent muna ako sa klase ko dahil alam kong wala siyang klase sa umaga nung araw na yon. Nalaman ko kagad kung saan siya nakatira dahil nagtanong-tanong ako. Pagdating ko sa kanila, naabutan kong nag-aaway pa sila ni Mang Eddie. Mukhang inaapi niya na naman ang asawa niyang may katandaan na. Tao po! Beatrice? At ano ang ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Hindi po ako naparito para ipaliwanag sa inyo ang mga bagay na yan. Nandito ako para bigyan kayo ng huling pagkakataon para itigil ng ginagawa niyo sa tatay ko. Ano? Nagpapatawa ka bang bata ka? Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako sa ganyan? Hindi kayo takot na malaman ng publiko na mangkukulam kayo, hindi ba? Talagang hindi. Paano kaya ang lisensya niyo sa pagiging guro? Hindi ba kayo natatakot na mawala yan sa inyo? Anong pinagsasasabi mo, Beatrice? Nasa Code of Ethics for Professional Teachers na bawal magsugal ang mga guro. Mahigpit na pinagbabawal yan, pero ginagawa nyo. Malaking pera pang tinataya. At ano naman pakialam mo? Sa totoo lang, wala akong pakialam sa buhay nyo, Ma'am Doris. Kahit maglasing pa kayo dyan, wala akong pakialam. Pero dahil nilalagay mo sa panganib ang buhay ng tatay ko, pues mapipilitan din akong sirain ang buhay nyo. Ang lakas talaga ng loob mong babae ka. Sige, subukan mong gawin yan at maging ikaw ay kulamin ko na rin. Talaga po ba? Sige, gawin nyo. Hinding-hindi ko kayo uurungan, mangkukulam. Walang nakinig kay Mang Eddie. Hinablot na kasi ni Ma'am Doris ang buhok ko, kaya napaaray ako ng wala sa oras. Siyempre, mainit na ang ulo ko noon, kaya hindi na ako nagpatalo. Lumaban din ako. Wala na akong pakialam kahit teacher ko pa siya. Bahala na kung pepersonelin niya ang grado ko kasi may maikakatwiran din ako noon sa principal kung magrereklamo ko. Tuloy-tuloy lang kami ni Ma'am Doris sa pagsasabunutan at pagsisigawan. Hindi kami napigilan ni Mang Eddie. Wala kang respeto sa nakatatanda sa'yo, Beatrice! Wala kang galang sa teacher mo! Minsan ko na kayong nirespeto pero hindi na ngayon. Hinding-hindi ko irerespeto ang bruhang ng kulam sa tatay ko. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo itong katangahang ginawa mo sa akin, Beatrice! Magsisisi ka! Tignan natin kung sino ang magsisisi. Sisiguraduhin ko ring masususpindi ka sa pagiging guro. Ang kapal talaga ng pagmumukha niyong mag-ama. Kayo na nga ang may utang, kayo pang matapang. Ang utang nababayaran, pero ang buhay hindi. Hindi ako papayag na kukunin mo sa amin ang buhay ng tatay ko. Pwes, simulan mo nang magluksa ngayon dahil sisiguraduhin kong hindi nasisikatan pa ng araw ang tatay mong babae ka. Walang iya ka talagang mangkukulam ka? Naku naman, tama na yan. Ano ba naman kayong dalawa? Huwag na kayong mag-away. Sa galit ko, mabilis kong dinampot ang flower vase na nasa mesa sa gilid namin. Agad ko yung pinukpok sa ulo ni Ma'am Doris kaya napasigaw ang asawa niya. Pati ako, nagulat din ako sa nagawa ko pero hindi ko yon pinagsisihan. Nabasag ko talaga ang flower vase kaya natumba si Ma'am Doris tsaka nawala ng malay. Tsaka lang ako nakahinga nung natalo ko na ang bruhang yun. Mabilis namang kumilos si Mang Eddie para tulungan ang asawa niya. Sumisigaw na siya na dalhin daw namin sa ospital si Ma'am Doris kasi dumudugo na rin ang ulo ng ginang. Pero wala akong pakialam doon. Masaya pa nga ako sa nakikita ko eh. Dinala na nga nila sa ospital si Ma'am Doris. Hindi ko pinaalam kay Itay ang ginawa ko dahil sigurado akong mamumroblema lang siyang lalo. Nung nawala na ang galit na nararamdaman ko, tsaka lang ako na konsensya. Nag-aalala ako na baka malubha ang nagawa ko kay Ma'am Doris. Nag-aalala rin ako na baka makulong ako dahil doon. Paglipas pa ng isang araw, bumisita ako sa ospital kung saan naka-admit si Ma'am Doris. Tulog siya nang dumating ako kaya si Mang Eddie muna ang kinausap ko. Niyaya ko ang matanda na sa labas kami mag-usap. Ang buong akala ko ay magagalit sa akin si Mang Eddie, pero kabaliktaran ang nangyari. Beatrice, iha, patawarin mo sana ang asawa ko sa ginawa niya sa tatay mo. Pati na rin sa pag-utos niya sa mga anak namin na takutin kayo ng kapatid mong si Bel. Sabi ko na nga ba anak niyo talaga yon. Tama si Itay. Oo, iha. Pati na rin doon sa pag-utos niya sa kakilala niyang manananggal na sugurin kayo. Po? Anong manananggal? May kakilala kasing manananggal ang asawa ko. Inutusan at binayaran niya yun para atakihin kayo. Pinigilan ko siya, pero hindi siya nagpapigil sa akin. Galit na galit talaga siya sa tatay mo eh. Wala siyang pakialam kahit madamay pa kayo ng kapatid mo. Ang sama naman talaga ng asawa niyo, Mang Eddie. Bakit po nagpakasal kayo sa kanya?
Iha, pag mahal mo ang isang tao, matatanggap mo ang lahat ng mga hindi maganda sa kanyang pagkatao. Kahit mukhang pinaperahan lang naman po niya kayo. Tignan niyo naman po oh, pinatulan niya kayo kahit matanda na kayo. Hindi naman po sa inaano ko kayo pero ang laki po kasi ng agwat ng edad niyo eh. Alam ko naman yun, Iha. Pero wala akong pakialam doon. Ang gusto ko lang sana, matigil na ang kaguluhang ito. Nag-aalala na kasi ko para sa asawa ko eh. Ayoko talaga yung ginagawa niyang pangkukulam tuwing may kagalit siya. Bakit po? Tuwing may kaaway po ba siya kinukulam niya kagad? Oo eh. Natatakot na nga ako na baka darating ang araw na may makakatapat siyang mangkukulam din. Tapos yun ang magiging katapusan ng asawa ko. Kung ganun may naisip po akong paraan para matigil ng lahat ng ito. Ano naman yun? Ang mga mangkukulam, hindi ba't may mga kagamitan po sila na ginagamit nila sa pangkukulam? Oo naman, Iha. Bakit? Hindi sila makakapanakit ng ibang tao kung wala ang mga kagamitang yon, hindi po ba? Ganun na nga. Kung ganun, humihingi po ako ng pabor sa inyo. Hindi lang para sa amin, kundi para sa inyo na rin po ng asawa nyo. Pabor? Ano yun, Iha? Sirain niyo po ang lahat-lahat ng mga gamit ni Ma'am Doris sa pangkukulam. Sunugin niyo po ang lahat at wala kayong ititira maski isa. Kaya niyo po ba yun? Naku, magagalit siya sa akin yan. Ano po bang pipiliin niyo? Ang magalit siya sa inyo pansamantala lang o makahanap siya ng katapat balang araw at ikamatay niya po yun? Naku naman, ang hirap naman ito. Pag-isipan niyo pong mabuti, Mang Eddie. Kapag masira na ang lahat ng gamit niya, pwede na naming ipagamot ang tatay ko sa ibang albularyo at magiging mabilis na ang paggaling niya kasi wala na pong dumaragdag na puwersang itim galing sa asawa niyo. Oo, Iha. Pag-iisipan ko yun. Mas mabuti kung gawin niyo na po yun sa lalong madaling panahon habang nandito pa siya sa ospital. Sisikapin ko. Bahala na ito. Isipin niyo na lang po na para ito sa ikabubuti ni Ma'am Doris kasi kung hindi na siya mangungulam, mas ligtas na ang buhay niya. Tsaka isa pa, hindi na ako mapipilitang i-report siya sa principal na adik siyang magsugal. Hindi na siya masususpende sa eskwelahan. Pakiusap, Iha. Huwag mong gawin yun. Kaya nga po kaya magdesisyon na po kayo sa hinihingi kong pabor. Sumang-ayon na si Mang Eddie sa akin kaya umuwi na ako. Wala pa rin kamalay-malay si Itay sa nilakad ko. Naghintay ako ng ilang araw para sa desisyon ni Mang Eddie. Hindi kaagad kami muling nakapag-usap pero napapansin kong hindi na masyadong nangihina si Itay tuwing gabi. Naisip ko kagad na baka nagawa na ni Mang Eddie ang pagsunog sa mga kagamitang pangkulam ni Ma'am Doris o di kaya ay nagpahinga lang si Ma'am. Kailangan kong kumpirmahin yun, kaya yun na nga ang ginawa ko. Pumunta ulit ako sa bahay nila Ma'am Doris pagkatapos ng klase namin. Hindi rin kasi pumasok sa klase ang ginang na yun. Pagdating ko ron, nanibago ko sa pagsalubong ni Ma'am Doris sa akin. Beatrice, ikaw pala yan. Ako nga po. Kamusta naman po kayo? Heto, medyo okay na. Beatrice, Iha. Maiwan ko na muna kayo riyan, ha? Mag-usap muna kayo ng asawa ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naaawayin yan. Po? Sige po. Beatrice, alam mo natatawa ako na ewan. Kung hindi mo siguro ako pinukpok ng flower vase, siguro hindi ako matatauhan ngayon. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Nag-away kami ni Eddie noong nakaraang araw dahil sinira niyang mga gamit ko sa pangkukulam. Pero hindi nagtagal, naisip kong tama ang ginawa niya. Sumosobra na ako Buti naman po at naisip niyo yan. Iha, patawarin mo sana ako sa ginawa ko sa tatay mo ha. Hayaan mo't hindi pa naman huli ang lahat. Ako mismo ang gagamot sa kanya. Tungkol naman sa utang, hihintayin ko kung kailan siya makakabayad. Hindi na ako nagmamadali. Talaga po? Oo, ayoko na rin ng gulo Sana maging maayos na ang lahat. Magkapatawaran na sana tayo. Napangiti ako nang wala sa oras. Hindi ko inaasahang magkakaroon kami ng ganoong pag-uusap ni Ma'am Doris. Nararamdaman kong taus-puso rin ang ginawa niyang paghingi ng tawad. Kaya ganun na rin ang ginawa ko. Humingi rin ako ng tawad sa pinakita kong karahasan. Sobrang saya ng puso ko noon. Naging magaan bigla ang lahat, kaya umuwi akong may ngiti sa aking labi at masaya ko yung ibinalita kay Itay. Nagulat ang tatay ko at medyo nagalit pa kasi ng gulo ko,
Pero sobrang saya niya rin pagkatapos sa naging resulta nun. Pagkatapos ng pangyayaring yon, naging okay na ang takbo ng buhay namin. Wala nang pagbabanta at wala nang panganib. Gumaling na rin si Itay sa kulam. Nanumpa rin kami ni Ma'am Doris na iiwanan na lang sa nakaraan ang naging away namin. Dahil doon, napatunayan kong wala ngang hihigit pa sa isang pusong mapagpatawad. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kay Marvin Sebok, kay Gilden Mea Bituin, kay Lexi Pearl Ablas Galaw, kay Joshua Lladones, hello din po kay Risa Siasat, kay Marian Delta Fuente, kay Maria Cristina, kay Thongsuk Marino, kay Rosada Bakel, kay Ligaya Sadiasa, kay Bay Quaresma at sa Charlia Laundry from Bacoor, Cavite. Shoutout din po kay Silent Garden, kay Eduardo Beler, kay Eusebia Fajardo, kay Mary Joy Samuya, kay Nanette Carson, kay Lurisa Bibat, kay Rizalina Angeles at sa mga apo niyang sina Princess, Winnie, Prince, Empress, Faith, King, Duke, Duchess, kay Julio at Julia. Hello din po kay Ruben Canino, kay Rubina, kay Joanne Roa from Jordan, kay Ma'am Estela da Silva at sa Cabral family, kay Irene Flores, kay Melesio Apostol Esperas, kay Jinky Bobadilla, kay Rodaline Namil, kay Wenalisa Colite at Delgaco. Shoutout din po kay Rashan Yan Licarte, kay Maricel Flores Alpay at sa mga construction workers ng Sonoma Residences, at sa Kaisyo at Ildefonso at Tarlac. Hello din po kay Mary Ann Valderamos at kay Jello Pornavi Valderamos, kay Evelyn Reyes na nag-comment sa Matapobre na Guro upload. Ang sabi po niya, naluluha daw siya at nakaka-relate sa kwentong ito dahil nung bata siya, madalas din siyang mapagalitan ng guro at kulang-kulang din ang gamit para sa eskwelahan. Mabagsik din at nananakit ang guro. Nako ma'am, pinagdaanan po nyo yan para mas maging malakas at matibay sa hinaharap. I'm sure po anumang problema nyo ngayon, mas nalampasan nyo dahil sa tibay ng loob. Ipagpasadyos nyo na lang din po ang mga ganitong tao. Shoutout din po kay Maymay Hernandez at kay Elian Amparado. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento nating ito. Abangan po ninyo ang mga susunod nating stories at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para po mabilis niyong makita kung may bagong upload tayo, i-hit niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.